Sino nga ang nagsabi na kapag pupunta ka ng Sundowners ay makakagastos ka ng malaki? Kaya mga sis, panoorin niyo tong vlog na to dahil kahit 1,000 lang yung pera mo ay makakapunta ka na ng Sundowners. Kaya tara, samahan mo ako and spend another day with me as 27-year-old public school teacher, small multi-chaponer, wife and a mom, and back with another mini vlog. August na nga ngayon mga sis, pero March pa nga itong mga clips na to. Sayang naman nga kung hindi ko i-upload, o diba si auntie ninyo nakatulog na nga sa daan, and after few hours, nakarating na nga kami ng Bulinaw. Since nung April nga ako bumalik sa pagva-vlog mga sister, nakalimutan ko na nga i-edit to dahil March pa nga ito naganap. Nag-stop nga ako noon kasi parang feeling ko na shadow ban nga yung account ko. So ito mga sis, hindi ko na nga sasabihin kung paano kami nakapunta dito. I mean yung mga daan, i-research nyo na lang, i-search nyo sa Google Map yung Sundowners. Makikita nyo na din doon. So Sundowners is like Santorini inspired vacation villas in the beautiful town of Bulinaw, Pangasinan. Meron silang FB page mga sis, mapapawaw Bulinaw ka talaga, Charis. So entrance pa lang mga sister, grabe, na-amaze na nga ako dito sa mga bougainvilleas nila. So pagpasok mo pala dito sa Sundowners mga sis, kinakailangan mo pa register doon sa guardhouse. Hindi ko alam kung guardhouse ba talaga yun. And since mag-dine-in nga lang kami mga sis, hindi na kami nagpa-reserve. Walk-in nga lang kami, hindi naman kami mag-stay for an overnight. So, since hindi nga alam ng asawa ko tong daan, mga sister, hindi niya na nga pinasok yung sasakyan. Kasi nga, parang nadidelikado nga siya dun sa daan, medyo masikip nga kasi. So, wala nga kaming choice ni Amira, kundi maglakad at sumunod sa aming driver, Charis. Aba, basta akar yan, si Amira, hindi yan magko-complain mga ante, char. So, dito sa part na to, mga sis, may nakita kaming staff and tinawag na pala nung sa guardhouse na mag-dine-in kami. So, kahit walk-in nga lang kami, mga sis, mag-dine-in lang kami for lunch. Grabe, napaka-approachable ng mga staff. Sinamahan pa kami dyan papunta dun sa may kainan. Kung naaalala nyo nga yung long weekends nung mahal na araw mga sister, ito yun. Inaway-away ko pa yung asawa kasi ayaw niya ako ilabas, Charis. Actually, ang unang usapan namin ay maglalaon yun nga lang kami. Pero last minute mga sis, after nga namin mag-church, nag-aya siya magbulinaw, o diba? So, dito pala mga sis, sa unang pinuntahan namin, itong restaurant nila dito, I mean, parang snack bar lang ata ito. Ang mga available lang ay mga pizza, snacks, basta pang snacks lang talaga. So, nag-isip yung asawa ko, ito lang ba ang pupuntahan natin sa Bulinaw, pizza at mga coffee, ganun. So, dahil gutom nga ang mga person, mga sis, nagtanong kami if may restaurant sila na nag-offer ng rice. So, meron nga daw. So, ayan, kinakailangan naming bumaba dahil doon nga ang may rice, mga sis. Wala nga akong video dyan, mga sister, kasi nga sabi ko sa asawa ko, hawakan mo na lang na mabuti si Amira, ako na magdadala ng lahat. Dahil nga maraming stairs to, mga sister, grabe nakakahingal. So, sabi naman nga nila, mga sis, pwede naman daw palang doon mag-park sa may ibaba. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Doon na lang mag-park and then para hindi ka nabababa sa ganito. Pero, okay na rin to na puntahan namin, na pasukan namin ito mga sister para alam namin kung anong itsura sa loob, diba? Pero diba nga mga sis, nung nakita nyo dun sa may snack bar nila, I mean, basta kung ano man, cafe siguro, cafe nila, ang ganda-ganda na nga ng view, diba? Sabi ko nga sa asawa ko, okay na nga ako dito, ang ganda-ganda. Pero mga sister, pagbaba nga namin, grabe, ang ganda rin doon. Sabi ko nga sa asawa ko, mga sis, buhatin na nga niya si Amira kasi sobrang pababa nga ito at baka pagod na nga din si auntie ninyo. So, sa part na to, sabi ko, natatanaw ko na nga yung restaurant nila. Kaso mga sis, marami pa pala kaming pagdadaanan ng mga maze, Charis. Pero mga sister, grabe talaga yung experience namin dito. Akala ko hindi ko mapapuntahan ang Sundowners kasi nga pag research ako ng mga overnight stay nila, grabe ang mamahal. Pero po pwede ka nga palang makapasok ng Sundowners kung magla-lunch ka lang, kung magla-dine-in ka lang. O diba, at least experience mong makapunta ng Sundowners. And po pwede ka naman palang mag-swimming dyan mga sis. May day tour naman sila, yung hindi ka na mag-overnight, hindi ka na mag-rent ng room, ganon. Grabe talaga, sobrang maa-amaze ka nga dito sa Sundowners mga sis. So sa part na to mga sis, naghihintay na lang kami dun sa in-order naming mga food for lunch. So ang in-order pala namin dyan mga sis ay sinigang, pork binagoongan, and chicken nuggets with fries ni Amira. And guess what mga sis, wala pa nga 1,000 pesos yung order namin. Hindi ko na nga na-picture or na-video yung menu nila mga sister, pero swear, wala nga 1,000 pesos yung order namin dyan. And ito nga si auntie
ninyo, for the independent nga yan, kumakain na nga lang siya mag-isa. And isa pa ang kinatuwa namin dito mga sis, kasi nga yung serving nila, grabe, sobrang dami nga. Parang yung isang order nga mga sis, parang pang 3 to 4 person nga eh. So akala nga namin ng asawa ko mauubos namin yan, kaso hindi mga sis, may mga natira pa rin talaga. Kung alam nga namin na ganito karami yung serving nila mga sister, eh, isa nga lang in order namin dyan. Kaya mga sis, kung umabot ka dito sa part na to, ay nako, ito na ang sign for the go ka na sa Sundowners. Hoy, hindi pala to sponsored mga sis ha, pero Sundowners, baka naman, char. Syempre nga mga sister, for the sarap nga ang kain ni Amira dyan dahil nga may sabaw. Favorite talaga ni auntie nyo yun. Since summer nga nito mga sister, and yung kabilang mga tables, ang puro order nila ay mga halo-halo. Kaya sabi ko sa asawa ko, parang ang sarap nga nung halo-halo nila. So after mo nga kumain mga sis, syempre sobrang sarap ng food, ay for the antok ka na nga dyan, tapos ganyan pa ang view, o diba? Sabi ko nga sa asawa ko ay magnap na lang muna ng kaunti kasi nga babiyahe kami, mas mahirap yun mga auntie. Kaso nga lang mga sis, yung antok niya, aba for the gising na yan kasi nga tingnan nyo ang aakyatin namin. So hot guys, kasi hindi pinasok ng asawa ko yung car, hindi daw kaya. Kaya yan, titiis kami na naglalakad. Ha? Kasalanan niya guys, kaya nabubuhot siya ng 27 kilos na bata. We're going down. We're going down. Ha? After nga namin bumaba at umakyat dyan mga sis, sabi ko sa asawa ko, for nagutom ako ulit, charis. Kasi natagtag nga dahil naglakad kami, diba? So mag 4 PM na nga nito mga sister, or mga 3:30 pa lang ganon. Sabi ko nga sa asawa ko, baka hindi na nga tayo ma-traffic. Pero mga sis, nagkakamali pala kami kasi nga nung nagtanong kami doon sa staff nila na kung saan papunta doon sa may lighthouse, sabi nila sobrang daming tao nga daw. Gusto nga sana namin ipasyal si Amira doon mga sis kasi first time niya nga sa Bolinao. Akala nga namin pauwi na ang mga tao niyan mga sis, kaso hindi pa pala. Di bale, may next time pa naman ipapasyal ulit namin si Amira sa Bolinao. So sa part na to mga sister, pauwi na nga kami. Kaso nga lang hindi namin ina-expect na mata-traffic kami talaga. So parang bani pa nga lang nun mga sis hanggang Alaminos traffic kami. Akala nga namin makakauwi kami ng maaga, kaya itong si uncle ninyo ay for the inis na dyan, charis. So that ends our vlog. See you again next time. Don't forget to like, follow, share, comment dito sa video na to, and ganun din sa aming YouTube channel. Thank you guys for watching. Bye!